Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin po magdiriwang ng misa ngayong umagang ito, patuloy tayong magdadasal para sa lahat ng mga may sakit, lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ng kanilang kaarawan, lalo na po yung mga nagpa-intensyon at nagpamisa ngayong oras na ito. Atin din po pinagdadasal yung mga nasa kanilang tahanan, yung ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin at nakikiisa sa pagdiriwang sa pamamagitan ng ating live streaming. Alalahanin din natin, ipagdasal ang kapayapaan ng buong mundo. Lalo na po yung kapayapaan sa gitna ng away between Ukraine and Russia, Israel, Iran, and United States. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito, at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi na namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama
nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kami kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, ang alam ninyo na 2 lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Nagulangtang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipanarating. Itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamamahala. Sa buong lupain, susi ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin niyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga may ketong o ang mga kitongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto,
pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saang mang bayan unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang gandang modelo bilang mga binyagan ng kwento ng buhay ni Jose sa unang pagbasa. Magandang siyang modelo kasi taliwas siya sa ating pangkaraniwang ginagawa kapag may atraso sa atin ng ibang tao. Ano ba yung nasa likod ng kwento nito? Si Jose kasi ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. At dahil dito, siya ay binalak nilang ipapatay. Only because siya ang paborito ng kanilang ama. Pero mayroong isa sa mga kapatid na sa halip na ipapatay, ay sinabing itapon na lang sa balon. Hanggang siya ay makita ng mga nangangalakal at ipagbili sa Ehipsyo. Pero pagdating niya sa Ehipsyo, blessed and guided by God, siya'y naging matagumpay at dumating ang panahon na sila'y nagkita ng kanilang magkakapatid. Pero hindi muna siya nagpakilala. At no sila'y magkita, meron siyang dahilan, humanly speaking, para bumawi at gumanti. Pero ano ang kanyang ginawa? Mas pinili niya na magpatawad at tulungan ang kanyang mga kapatid kaysa sa gumanti sa kanilang ginawa. Well, pwede nating sabihin totoo na blood talaga is thicker than water. And time heals all wounds. Alam nyo kung minsan, may mga karanasan tayo na ganyan sa pamilya. Magkakapatid sila ang nag-aaway-away, nagpapatayan. At hanggang ngayon, tuwid na ang paa ng mga magulang, hindi pa makapagpatawad. Hindi pa makapag-forgive. Mga kapatid, ngayong umagang ito, ipinapaalala sa atin na ang pagpapatawad at pagiging mahabagin ay tanda at sinyales ng pagiging tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Hindi para sa atin ang maghiganti at hindi para sa atin ang magkimkim at magtanim ng sama ng loob. Lalo na sa ating mga tunay na kapatid. Lalo na sa ating mga kapatid kay Kristo. Wala tayong karapatan to exact revenge on them. Sapagkat hindi yan ang turo ng ating Panginoong Hesus. Ang turo ng ating Panginoong Hesus, kung sino man sila na nagkasala sa atin at nagkamali sa atin ay patawarin, di lalo na yung ating mga kapatid, mga tunay na kapatid. I know, it pains, masakit,
na magpatawad kapag ikaw ay naapi. Pero mas lalong masakit na malapit ka na sa hukay, hindi ka makapagpatawad at hanggang ngayon ay alipin ka pa rin ng isang hindi magandang karanasan dahil mas pinili mo o mas pinili ninyo ang galit, ang pagkamuhi at paghihiganti. Ang mga taong ganyan ay hindi lamang walang karapatan sa kaharian ng Diyos, walang katahimikan. Ang mga Kristiyanong hindi natututong magpatawad in the name of Jesus. Ngayong umagang ito, baka nandyan tayo sa estado na ganyan. Ibinibigay sa ating halimbawa bilang mga binyagan ang halimbawa ni Jose na mas piniling magpatawad, mahabag, at i-repair ang damaged relationship niya sa kanyang mga kapatid in the name of God kaysa sa manatiling muhi, galit, at walang kapayapaan. Hingin natin ang biyaya ng pagpapatawad kung sakaling hindi pa kaya ng ating puso sa ngayon. Hingin natin ang biyaya na tayo makapagpakumbaba at huwag manatili ang pride sa ating puso upang finally magkaroon na tayo ng peace of mind in the name of Jesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang aming nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimilay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang kaharian mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakan sa patawarin mo kami sa aming mga sala Para ng pagpatawad namin. sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Isokristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ikinagagalap po naming ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilica sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayo makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagan detalye,
o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 o 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po. Tayo po'y sama-sama po para sa panalangin sa umaga. Tayo po'y nasa ika-10 araw ngayon ng Hulyo, ika-14 na Huwebes sa karaniwang panahon. Kaya paanyaya po, tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo po ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang patong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kadaliman. Ang lahat ng kanya maging ang mataas nating kabundukan,
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po, Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. tayo po'y sabay-sabay po sa awit. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula'y pagkakataong alay. Hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkain nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal, upang kaming iyong anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo na iyong kapayapaan. Takot namin alisin yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw, pagkat kung kasama ka lahat ay kagalakan. Tayo po'y magsiupo. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Ikaw na nangunat umakay kay Jose, na mahal sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin. Ibalik mo, Panginoon, kami, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami. Sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis, ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao roo'y palayasin. Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat, ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti, at ang kabundok ay kanyang naliliman. Mga punong sedro, naliliman pati ang sangang malabay, hanggang sa ibayo. Sa ibayong dagat, ang sangang malabay nitong nakaabot, pating mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na't naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas.
at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas, ito ay sinunog. Sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa yaong kagalitan ay iyong harapin at ng mga lipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit amin pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Panginoon, pinasasalamatan kita, sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo, at ako'y iyong inaliw. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba, sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malagod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling niyo ang dakila at banal ng Israel. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Magsiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Masiglang awitan ang tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabayang tugtog na lira at alpa, hipa ng trompeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig, mabigat mong dalay aking iniibis, ipinabababa ko ang pasaning basket, iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ikay tumawag. Tinigon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubo kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa ay di dapat luhuran. Ako ay ang Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubo sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako naghanda sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaang ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa aking napupuot, ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siya sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya sa inyong aking idudulot. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Tayo po'y maupo.
Pagbasa ng salita ng Diyos sa Roma. Kaya't lahat ng tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid. Pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo, ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Sa tugo ng pagdating ng madaling araw. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Lagi kang narito upang ako'y tulungan. Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Tayo po ay magsitayo. Papuring awit ni Zacarias. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Tayo pong lahat, purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa liping ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid at sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasaalan ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Purihin ang ating Purihin Ama. ang Diyos na ating Ama na nangangalaga sa kanyang mga anak at hindi nagwawalang bahala sa kanilang mga panalangin, buong kababaang loob nating tayo'y dumulog sa Kanya. Panginoon, liwanagan mo kami. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa pangunahan kami ng iyong karunungan upang tumaha kami sa isang bagong buhay. Panginoon, liwanagan mo kami. Ang iyong karunungan ang gumabay sa amin upang panibagong buhay ang aming tahakin. Panginoon, liwanagan mo kami. Amin nawang mabata ang mga kahirapan na may tapat, tapang alang-alang sa ngalan mo, maging bukas palad sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, liwanagan mo kami. Sa araw na ito'y patnubayan ng aming isip, kalooban at asal, tulungan mo kami makasunod sa iyong mapagpalang gabay. Panginoon, liwanagan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga kahilingan at sa mga may sakit,
para sa aming pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagauyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala sa kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan mo kami. Sabay-sabay po natin dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang papapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ikaw ang tunay na ilaw, at pinagmumula ng lahat ng kaliwanagan. Dinggin ang aming mapang-umagang dasal, ibaling ang aming isipan sa mga banal na bagay. Mamuhay nawa kami sa liwanag ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa nakaisa sa panalangin. Naway patuloy tayong pagpalain po ng Panginoon.